Si Nasrallah ay hindi lamang isang normal na terorista, bagkus siya mismo ang terorista. Nagbigay ng mainit pahayag si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi lamang isang karaniwang terorista si Nasrallah. Siya mismo ang terorista kasunod ng pagkamatay ni Hassan Nasrallah, ang matagal ng leader ng Hezbollah sa isang airstrike ng Israel sa Beirut. Ang insidenteng ito ay nagmarka ng malaking pagtaas sa tensyon sa patuloy na hidwaan sa pagitan ng Israel at Hezbollah na lalong sumiklab sa gitna ng mas malawak na tensyon sa rehiyon dulot ng digmaan sa Gaza. Itong si Hassan ay talagang maraming mga tauhan at kilala sa pagiging strikto at paglaban sa Israel. Subalit paano nagawa ng Israel na mapatay ang taong ito at ang magiging epekto nito para sa Hezbollah at sa buong Lebanon? Ang pagkamatay ni Hassan Nasrallah, ang pinuno ng Hezbollah na namuno sa teroristang grupo sa loob ng mahigit 30 taon, ay naganap sa isang malawakang airstrike ng Israel. Si Nasrallah, na 64 na taong gulang, ay napatay noong Setyembre 27, 2024 sa isang atake sa Central Headquarters ng grupong suportado ng Iran sa Beirut, Lebanon. Ayon sa pahayag ng Israel Defense Forces, ang operasyon ay bahagi ng isang serye ng mga airstrike na naglalayong sugpuin ang pamunuan ng Hezbollah. Kinumpirma ng Hezbollah ang pagkamatay ni Nasrallah na sinabing ito ay isang martir. Ang pagkamatay ni Nasrallah ay isang malaking dagok hindi lamang para sa Hezbollah, kundi pati na rin sa Iran na siyang pangunahing taga-suporta ng grupo. Ang kanyang pagkamatay ay kinumpirma rin ng 2 opisyal mula sa US na nagbigay diin sa kahalagahan ng insidenteng ito sa kasalukuyang sitwasyon sa rehiyon. Sino nga ba si Hassan Nasrallah? Si Hassan Nasrallah ay ipinanganak sa Beirut noong ika-19 na 60, bilang ika-9 sa 10 anak ng isang pamilyang Shia. Ang kanyang pamilya ay nakaranas ng kahirapan at nanirahan sa isang mahirap na lugar sa hilagang bahagi ng lungsod. Bago sumiklab ang digmaang sibil ng Lebanon noong 1975, ang Beirut ay kilala bilang Paris of the Middle East. Sa pagsiklab ng digmaan, tumakas ang pamilya ni Nasrallah mula sa kanilang tahanan at siya ay sumali sa isang Shia militia na tinatawag na Amal Movement na kalaunan ay naging Hezbollah o Party of God. Mula nang mabuo ang Hezbollah, sinusuportahan ito ng Iran, kung saan nagpadala ito ng mga mandirigma at daan-daang milyong dolyar taon-taon upang palakasin ang kanilang kapasidad militar. Si Nasrallah ay nag-aral din sa Iran bago bumalik at naging Secretary General ng Hezbollah matapos ang pagpatay kay Abbas al-Musawi, ang kanyang naunang leader, noong 1972. Sa ilalim ng pamumuno ni Nasrallah, ang Hezbollah ay umusbong bilang isang makapangyarihang puwersa, hindi lamang sa Lebanon, kundi pati na rin sa rehiyon. Siya ay naging simbolo ng paglaban laban sa Israel at naging pangunahing boses para sa mga Shia sa Lebanon. Sa kanyang mahigit 3 dekadang pamumuno, nakilala si Nasrallah bilang isang charismatic leader at mahusay na pinuno. Sa kabila nito, ang kanyang pamumuno ay hindi rin nakaligtas sa mga kontrobersya. Siya ay itinuturing na bayani ng ilan, ngunit isang digmaan na nagdala ng labanan at kaguluhan para sa iba. Sa ilalim ng makapangyarihang at karismatikong pamumuno ni Nasrallah, napatunayan ng Hezbollah ang kanilang mga banta na wasakin ng Israel at ang presensya ng US sa Lebanon. Idineklara ng Washington ang grupo bilang isang teroristang organisasyon noong Oktubre 1977, 5 taon matapos siyang maupo sa kapangyarihan. Para sa mga taga-suporta, si Nasrallah ay itinuturing na isang magaling at matalinong strategist na nagpatibay ng mga ugnayan sa mga lider ng Iran at mga militanteng grupo tulad ng Hamas. Sa kabilang banda, nakita siya ng kanluran at ilang mayayamang bansa sa Gulf Arab bilang isang terorista na banta sa seguridad. Ang militar na grupo hawak noong ni Nasrallah ay naiugnay sa malawakang pambobomba na nagresulta sa pagkamatay ng higit sa 80 tao at pagkasugat ng daan-daang iba pa sa 2 gusali ng embahada ng US noong dekada 80. Naugnay din ang Hezbollah sa mga pag-hijack ng eroplano, pagkidnap, pambobomba ng pagpapakamatay,
at espiya sa iba't ibang panig ng mundo. Kinilala si Nasrallah sa pamumuno sa War of Attrition na nagresulta sa pag-alis ng mga tropang Israeli mula sa Timog Lebanon noong 2000 matapos ang 18 taong pananakop. Pinangunahan din niya ang 34 na araw na digmaan laban sa Israel noong 2006. Kasama rin si Nasrallah sa pakikilahok ng grupo sa brutal na labanan sa Syria simula noong 2011 kung saan nakipagtulungan ang mga mandirigma ng Hezbollah kay Syrian President Bashar Assad kahit na itinakwil siya ng ibang bahagi ng mundo Arab. Lumawak din ang Hezbollah sa larangan ng politika sa ilalim ng pamumuno ni Nasrallah. Matapos ang pagtatapos ng digmaang sibil sa Lebanon noong 1990, unti-unting binuo ni Nasrallah ang organisasyon bilang isang estado sa loob ng estado ayon sa AFP, na may detalyadong social welfare network na nagbibigay ng mga paaralan, klinika at pabahay sa mga mahihirap, lalo na sa mga Shiite na bahagi ng Lebanon. Patuloy na lumago ang Hezbollah sa buong bansa at kalaunan ay nanalo ng mga pwesto sa parlamento. Isang araw matapos magsimula ang digmaang Israel-Hamas noong Oktubre 7, sinimulan ng Hezbollah ang pag-atake sa mga militar na pasilidad ng Israel sa tabi ng hangganan, na tinawag itong backup front para sa Gaza. Sa mga talumpati sa buong labanan, ipinahayag ni Nasrallah na ang mga cross-border strike ng Hezbollah ay nag-alis ng atensyon ng mga puwersa ng Israel na nakatutok sana sa Hamas sa Gaza. Iginiit niya na hindi ititigil ng Hezbollah ang kanilang mga pag-atake sa Israel hanggang sa magkaroon ng tigil-putukan sa Gaza. Napanatili niya ang isang mapanghamong tono. Kahit na tumaas ang tensyon sa mga nakaraang linggo habang inihayag ng Israel ang isang bagong yugto ng labanan na naglalayong itulak ang Hezbollah pabalik mula sa hangganan upang payagan ang libu-libong lumikas mula sa hilagang Israel na makabalik. Ang Israel ay naglunsad ng mga welga na ikinamatay ng mga mataas na commander ng militar mula sa grupo at sinisi ang pagsabog ng libu-libong kagamitan pangkomunikasyon na pangunahing ginagamit ng mga miyembro ng Hezbollah na nagresulta sa pagkamatay ng 37 tao at pagkasugat ng libu-libo. Subalit nitong mga nakaraang buwan, ang mga pampublikong pagpapakita ni Nasrallah ay naging mas bihira kahit na lumaki ang impluwensya ng Hezbollah. Sa takot sa pagpatay, pinili niyang magbigay ng mga talumpati sa pamamagitan ng video mula sa mga lihim na lokasyon. Ang kanyang mga mensahe ay na-broadcast sa sariling istasyon ng radyo at satellite TV ng Hezbollah, na nagdala sa kanya bilang isang icon sa Lebanon at sa buong mundo ng Arab ayon sa AFP. Sa kanyang huling pahayag noong Setyembre 19, sinisi niya ang Israel sa isang pagsabog na ikinamatay ng 12-dosenang sundalo ng Hezbollah at nasugatan ang ilang libo pa. Sa kanyang huling mensahe, nanumpa siya na darating ang kabayaran. Kaya naman noong Setyembre 27, 2024, nagsagawa ang mga puwersang Israeli ng isang nakatutok na pag-atake sa punong tanggapan ng Hezbollah sa Harit Hreik, isang distrito sa Beirut. Ang pag-atake na ito ay nagresulta sa pagkamatay ni Hassan Nasrallah kasama ang iba pang mataas na opisyal ng grupo. Ayon sa ulat ng Israel Defense Forces (IDF), ang operasyon ay pinadali ng real-time intelligence at nakatuon sa isang pasilidad na nasa ilalim ng mga residential na estruktura. Ang airstrike na ito ay itinuturing na isa sa pinakamahalagang atake laban sa Hezbollah sa mga nakaraang taon at nagpapakita ng patuloy na estratehiya ng Israel na sugpuin ang mga banta mula sa mga militanteng grupo na kumikilos malapit sa kanilang mga hangganan. Ang pag-atake ay nagdulot ng malawakang pagkawasak sa lugar kung saan maraming gusali ang nasira at nagresulta sa pagkamatay at pagkasugat ng maraming tao. Ang mga ulat mula sa mga lokal na awtoridad ay nagsasaad ng hindi bababa sa 6 na nasawi at marami pang iba ang nasugatan. Ang operasyon ay naganap kasabay ng patuloy na tensyon sa rehiyon kung saan ang Israel ay naglunsad ng sunod-sunod na airstrikes upang mapahina ang kakayahan ng Hezbollah.
Naiwan ni Nasrallah ang kanyang asawa, si Fatima Yassin, at ang kanilang 3 anak na sina Jawad, Muhammad Mahdi at Muhammad Ali, pati na rin ang ilang apo. Ang kanyang panganay na anak na si Hadi ay napatay noong 1900. Naraan 77 habang nakikipaglaban-laban sa mga puwersa ng Israel at naiulat na napatay din ang kanyang anak na babae na si Zainab sa airstrike sa Beirut noong Biyernes. Inaasahang magkakaroon ng malalim na epekto ang pagkamatay ni Nasrallah sa Hezbollah at sa Lebanon. Bilang isang karismatikong leader, siya ay may mahalagang papel sa pag-uugnay ng iba't ibang faction sa loob ng Hezbollah at sa pagpapanatili ng kakayahan ng grupo na umaksyon. Ang kanyang pagkawala ay maaaring magdulot ng mga internal na laban para sa kapangyarihan o pagbabago sa estratehiya, habang ang grupo ay naglalakbay patungo sa hinaharap ng walang kanyang pamumuno. Bukod dito, ang pangyayaring ito ay maaaring magpalala pa ng tensyon na posibleng humantong sa mga retaliatory actions ng Hezbollah laban sa Israel o magdulot ng mas mataas na kawalang katiyakan sa loob ng Lebanon. Sa huli, ang pagkamatay ni Nasrallah ay nagdulot ng malaking epekto hindi lamang para sa Hezbollah, kundi pati na rin para sa buong rehiyon. Ang kanyang liderato ay may malaking impluensya sa mga estratehiya at operasyon ng grupo laban sa Israel, kaya't ang kanyang pagkawala ay nagbukas ng tanong tungkol sa hinaharap ng Hezbollah at ang kanilang kakayahang ipagpatuloy ang laban.